Bahay ng anay. Madalas mo nang mapapansin sa parang nakaumbok na lupa sa bakuran. Madalas nang makikita, subalit hindi lamang pinapansin ng karamihan, ay maaari palang maging sanhi ng iyong biglaang pagyaman, sapagkat sa tinutubuan nitong mga lupa ay maaaring mayroong mga mineral at mga mamahaling bato ang maaaring mamina o mahukay. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung papaano nga bang ginagamit na panghanap o gold detector ang mga bahay na ito ng anay. At ang napakarami pa palang gamit nito sa tao na dapat mong malaman. Kaya kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang mga nakatambak, nakaumbok at tumataas na tumpok ng lupa ang siyangang pinaninirahan o siyang tirahan ng mga langgam na kung tawagin natin ay anay o mga termites. Napakarami nitong mga gamit at mga pakinabang buhat nga sa agrikultura, konstruksyon, bilang fertilizer, home remedy at bilang panghanap ng mga natatagong kayamanan. Ang bahay ng anay o ang lupang ito ay nagtataglay ng maraming nutrients at mga beneficial bacteria na mainam na magagamit sa paghahalaman o pataba sa halaman. Maaari rin itong ihalo sa mga lupang walang sustansya upang maging kapaki-pakinabang para sa pag-aalaga ng mga prutas at gulay. Kadalasan din itong ginagamit sa paggawa ng mga pottery, storage container at mga baskets sa pamamagitan ng paggamit dito bilang isang clay. Mainam rin itong gamitin sa paggawa o sa pagbuo ng mga bricks na isang matibay na bahagi ng isang gusali o bahay. Samantalang ang kakaibang pamamaraan ng arkitektura sa bahay ng mga anay ang siya namang ginagamit na inspirasyon sa paggawa ng mga ventilasyon sa ilang malalaking gusali o building man. Sa kabilang banda, ito rin ay isang mabisang indikasyon na malayo sa pagkatuyot ang lupa nitong kadalasan niyang kinatutubuan. At ang panghuli na alam kong nais mong malaman ay kung papaano nga bang magagamit ang mga bahay na ito ng anay sa paghahanap ng kayamanan. Batid ng nakararami na ang mga anay o langgam na anay ay natural na naghuhukay ng mga bahay hanggang sa ilalim ng lupa na kadalas ay may lalim na umaabot nga sa water table ng kalupaan. At habang sila ay naghuhukay o gumagawa ng bahay, ay naiaangat nila ang mga lupa o putik buhat sa pinakailalim at gayon din ang ilang mga water sample nito. Ang mga lupa o putik na ito buhat sa kailaliman ay maaaring ang magamit na sample sa pag-trace o pag-detect ng mga mineral tulad ng gold, zinc, uranium at mga diamonds na maaaring sa ilalim nga ng bahay ng mga anay mo matatagpuan. Sa pamamagitan ng naipong mga traces o bakas ng mineral na sumama sa mga putik at lupa, ay maaari nang malaman na ang ilalim na pinagtatambakan ng bahay ng anay ay mayroong mga nakatago at mamiminang mineral na hindi mo na nga kailangang maghukay ng napakalalim bago mo ito malaman. Isang cost-effective na pamamaraan at environmentally friendly na pamamaraan sapagkat dahil dito ay hindi mo na kailangang humukay ng sobrang lalim para lamang malaman kung mayroon bang mga yaman na dito ay matatagpuan. Kaya naman sa susunod na makakita ka ng mga maputik at nakaumbok na bahay ng anay, ay iyon na itong pag-isipan dahil baka ito na nga ang maging dahilan ng iyong pagyaman. Ikaw,
Madalas ka na bang nakakakita ng bahay ng anay o kilala rin bilang punso? Ano ang nararamdaman mo? Natatakot ka ba o wala lang? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Nakita mo na rin ba ang bagay na ito? Isang animoy munting bundok na yari sa lupa o sa putik, at kadalas ay mayroong mga langgam na naglalabas-masok rito. Ito nga ang bahay ng langgam o ang tinatawag na punso. Madalas nga itong iniilagan ng karamihan sapagkat ito raw ay kadalasang pinaninirahan ng mga maligno, partikular na ang mga duwende. Subalit batid mo ba na maging ang bagay na ito pala ay napakaraming dalang halaga at maaaring gamiting panlunas sa mga sakit sa katawan na inyong iniinda? Hello, what's up? Your best here. Opo, ang bahay ng langgam ang ating pag-uusapan at kung papaano nga bang ito ay magagamit mo bilang panlunas sa mga sakit at kati-kati sa katawan. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang punso, Valmica amrotica o bahay ng mga langgam ay isang uri din pala ng gamot na maging noong unang panahon ay ginagamit na rin. Ang mga langgam, anay at ang mga kauri nito ay madalas ngang makikitang gumagawa ng bahay para sa kanilang mga koloni. Madalas nga itong napupuna bilang tambak ng mga putik o lupa na kadalas ay makikita sa parang, sa damuhan, sa puno o sa ilalim ng siwang ng mga bato at maging sa ating mga tahanan. Ang lupa ngang ito ay di naman natin pinapansin at binibigyang importansya sapagkat akala natin ay wala nga itong iba pang halaga. Subalit halika at isa-isahin natin ang mga benepisyo at gamit ng bagay na ito na maaari mo ring mapakinabangan. Una, ang bahay ng langgam tulad ng punso o pusngo ay mainam palang ginagawang clay sa paglililok ng mga paso, vase at iba pang display na yari sa putik. Madalas din itong gamiting pampakinis sa mga tungko o lutuang ginagamitan ng kahoy kung kayo naman ay naninirahan sa probinsya. Ang putik rin buhat sa bahay ng langgam ay maaaring kunin at gamiting pangtanggal ng mga marka o acne sa balat. Dahil ito nga ay mayaman sa protina, phenols, flavonoids, tannins at saponins at ilan pang mga organikong compounds. Ayon nga sa ilang pag-aaral, ang lupa buhat sa bahay ng langgam ay mainam sa pagpapagaling ng mga acne at acne vulgaris. Samantalang sa naturopathy naman, ang pagpapahid ng paste buhat sa bahay ng langgam na hinaluan ng mustard seed powder ay mahusay rin sa pagpapagaling ng pananakit ng tuhod at mga muscle pains. Kung kayo naman ay nakagat ng mga insekto, gumawa lamang ng paste buhat sa bahay ng langgam at haluan ito ng katas ng false daisy. Pagkatapos ay ipahid na nga sa iritableng balat na nakagat ng insekto upang ito ay mabilis na gumaling. Kung sakali namang masakit ang inyong pigi o bewang dulot ng stiffness, spasm o hindi maigalaw na balakang, mainam rin ang paglalagay ng paste nito o paste ng bahay ng langgam na hinaluan ng dahon ng neem at honey upang mabilisang mawala ang pananakit nito. Bagaman ito ay napatunayang epektibo na, ang pagkonsulta pa rin sa inyong doktor ay isalang-alang upang makasiguro kayo na hindi lamang simpleng kondisyon ang inyong nararamdaman. Isang kalunasan na hindi mo kailangang pagkagastusan, makikita lamang kung saan-saan at wala rin namang side effects. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng bahay ng langgam? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa baba.
I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na